yung sinisya, ang bulan. Ayan. Let's read Hosea chapter 6. Verse 6, sabi dito, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Ulitin natin, ano? So ito yung sinabi ng Panginoon kay Hosea. So during the time na Israelites ay lumalabag doon sa gustong mangyari ng Panginoon. At ito yung nabanggit ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon, sapagkat wagas ang kanyang pag-ibig, ang nais ng Panginoon ay hindi handog. Kundi ang nais ng Panginoon yung pagkilala sa Kanya sa halip na handog na sinusunod. So the title of our message for today is Knowing More About God. So, hindi natin Knowing more about God. So, maraming sa atin, sa bawat isa sa atin, So, katulad ng pinag-usapan natin nung last Sunday, last Saturday, na kapag kakilala natin ng Panginoon, paano ba natin kinikilala ang Diyos? Paano mo ba lubusan ang gustong makilala ang Panginoon? At ano ba yung mga bagay para mas makilala mo ng gusto ng ating Diyos? Tama ba? So, the Lord doesn't want sabi diyan, sacrifice or your offering. Hindi naman nais ng Panginoon sa atin yan Yung sakripisyo, yung paghandog, hindi naman nais ng Panginoon yan. Tama ba? Sa halip ang gusto ng Panginoon that we must acknowledge Him, we must know Him more, yung mas makilala natin siya, yung acknowledge natin siya na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay siyang kumikilos sa atin, na ang Diyos ang may pagpapala ng lahat, na ang Diyos ang may hawak ng lahat sa atin. Yun ang nais ng Panginoon sa atin, yung makilala natin siya. Pero ang katanungan sa bawat isa sa ating mga Kristiyano, sa mga nananampalataya, kasi hindi naman natin pwede sabihin sa mga hindi nananampalataya na kilala talaga nila ang Diyos sapagkat ang pagkilala sa Panginoon niya ay personal na relasyon. Amen. Sabi nga, yung kinikilala natin ang Panginoon kapag araw-araw mo siyang gustong makasama. Kapag araw-araw ka may constant relationship. At yun yung pinakamahirap sa mangyari sa panahon natin ngayon. Sapagkat maraming diversity sa panahon natin ngayon. Na imbis na kinikilala natin ng Panginoon, nauuwi tayo sa maraming bagay na ginagawa. Maraming bagay na umaagaw ng ating atensyon na posible na naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya ibinabalik tayo ng Panginoon doon sa original. Ano po yung original ang nais sa Panginoon? We must go back and acknowledge Him. Kilalanin natin ang Panginoon, iba kaya na? Kilalanin natin ang Panginoon ng gusto, hindi yung kilalang natin siya sa labi, o kilalang natin siya sa pangalan, o kilalang natin siya sa tatak, o kilalang lang natin siya sa Biblia, pero mas kilala natin siya sapagkat meron tayong relasyon sa Kanya. At ang tao may relasyon, alam mo yung bagay na gusto at hindi gusto. Tama? Example na lang sa ating asawa, sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, kapag meron kayong constant na conversation, constant relation, ibig sabihin nagkakaunawaan kayo doon sa mga bagay na gusto mo at gusto niya. Sa mga bagay na ayaw niya at ayaw mo. Hindi mo kasi pwedeng gawin yung isang bagay na ayaw niya, pero sasabihin mo mahal mo siya. Tama? Pero sasabihin mo kilala ko siya. Tama? Dapat kasi yung bad at saka yung good, kilala mo. Tama? So, ganun kapag sa ating mag-asawa, o kaya sa ating sambayan, good or bad, kilala mo. Alam mo yung effect kapag ginawa mo isang bagay na hindi tama. Tama ba? Alam mo yung bagay na kapag ginawa mo yung mali, alam mo kung ano yung mangyayari. Tama ba? So, ganyan din dapat sa ating Panginoon, sa relasyon natin sa Panginoon, meron tayong constant conversation. So, yun yung muna natin gawin. Magkaroon tayo ng constant conversation sa Kanya. Sa panahon ngayon, nawawala kasi yung prayer. Tama? Nawawala yung intimacy. So, yan yung pinakamahirap. Kapag nawala yung intimacy mo, nawawala rin yung relationship mo sa Kanya. Sapagkat nakakalimutan mo siya. Hindi mo naman pwede sabihin kilala mo ang asawa mo na hindi ka intimate sa kanya. Tama ba? Tanungin natin baka hindi mo kilala yung asawa mo, Kung ano yung gusto at hindi niya gusto. Tama ba? So kasi kapag wala kayong intimacy, hindi posible kilala mo o kilala niyo yung isa't isa. So intimacy is really important for every relationship. Yung intimacy, yung nagkakaroon kayo ng usapan, tama ba? Kasi madalas ngayon, wala na pagka nandun na, bumili ng asawa, wala na, ano na nangyayari? Dati nanonood na ng TV, nasa cellphone, hindi mo nag-uusap, nawawala na yung gano'n. Nawawala na nasisira na, nada-diverse na,
Sapagkat yan ang plano ng demonyo sa atin. Na mawala yung, sabi nga niya, sa John 10:10, his plan is to steal, to kill, to steal, and destroy. Sirain yung relasyon, yung intimacy niya. Para na sa iyo, mawala tayo dun sa gustong mangyari ng Panginoon. At kapag wala ng intimacy, nawawala rin yung constant conversation. Yung pag-uusap, napakahalaga ng pag-uusap, yung communication. Kasi kapag mali yung communications, mali din yung registro sa iyo. Kapag mali yung bagay na ina-acknowledge mo, mali din yung bagay na tatanggapin mo. Amen? So kaya nga sinabi ng Panginoon dito, hindi ko naman gusto yung ano. Tama? Okay yung magandog tayo, walang masama doon. Okay yung mag-offering tayo, mag-sacrifice tayo, walang problema doon. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin is to acknowledge Him more, to know Him more. Sabi diyan, mas magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya, mas maging malalim yung relasyon natin, mas lalo tayong, sabi diyan, lumago kasama ng ating Panginoon. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, lumalago ka. Amen? Gusto ng Panginoon, may nangyayari sa iyo. Amen. Gusto ng Panginoon, may nararanasan kang palaging bago. Gusto ng Panginoon sa iyo, umaasenso ka. Amen. Tama? Brother, paano naman ako aasenso? Isang araw na nga lang ang kain ko. Isang araw, isang beses na lang. Wala pa akong trabaho. Tama? Wala pa kaming ganito. Hindi yan naman ibig sabihin na pag-asenso mo ay kabuuan ng bagay na wala ka. Ang pag-asenso naman minsan sa bagay na kapag kilala mo ang Panginoon, nagpo-provide talaga eh. Kapag kilala mo ang Panginoon, talagang ibibigay niya kahit yung bagay na inyong inasaan, ibibigay talaga niya. Sapagkat may relasyon kayo. Hindi naman papayag ang Panginoon na kilala mo siya na naghihirap ka. Tama? Hindi naman papayag ang Panginoon na kilala mo siya pero may sakit ka. Tama? Minsan inaalaw lamang ng Panginoon na maranasan mo yung magkakasakit, magkakaroon ng kawalan. Kasi baka inigising ka ng Panginoon, baka wala ka ng relasyon sa Kanya. Baka kasi wala na kayong komunikasyon. Tama? Hindi ka na lumalalim. So yan nga yung binabanggit ng Panginoon, kasi nawawala ng lolo yung ating prayer. Nawawala yung prayer natin, yung pagtawag natin sa Kanya. Nawawala yung pagpapasalamat natin, yung gratitude natin na sa bawat araw na dumadaan, nandiyan pala ang Diyos kasama ko. Sa bawat araw-araw na dumadaan, nandiyan pala ang Panginoon. Hindi niya ako pinababayaan. Nandito ba tayo sa gratitude na gano'n na kinikilala natin siya? Na sa araw-araw na ginagawa natin, school man, sa bahay man, sa trabaho man, kilala natin ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sinabi nito mga kapatid, ngunit tulad ni Adan, ay sumira kayo sa ating kasunduan. Ano pa sabi dito? Nagtaksi kayo sa aking pag-ibig. Tama ba? So nasasaktan ng Panginoon kapag tayo ay tumatalikod, lumalayo sa Kanya. Tama? Kasi napakahirap nating sabihin, lalo na sa mga nakakilala sa Panginoon, na nawala sa church. Di pa naman uli lahat. Tama, no? Nandiyan pa rin ng Panginoon, di ka pa rin kinakalimutan. Pero yung desisyon natin na lumayo, hindi kilalanin ng Panginoon, nasasaktan ng Panginoon. Tama ba? Kasi bakit hinihintay tayo palagi ng Panginoon? Alam mo yun, sa tuwing darating, hindi lamang yung araw na to, kundi darating yung araw na mag-uusap kayo. Excited ang Panginoon na makausap. Yung tuwing magpipray ka, excited ang Panginoon na marinig ka. Ano ba yung sasabihin mo? Paano ko magpapasalamat? Ano ba yung gusto mo sabihin sa Diyos? Tama? Sasaktan ng Panginoon nung nawawala tayo. Kasi yun ang gusto ng demonyo eh. Muntakin mo. Aalipin ka ng demonyo sa cellphone. Ano oras ka na matutulog, hindi ka na makakapag-pray ng maganda. Kasi anto ka na eh. Tama ba? Hindi ka na makakapag-pray, anto ka na. Tama ba? Ano ba mangyayari? Hindi tulog ka na ngayon, gigisingin ka na Panginoon ng alas 3, hindi ka na makagising. Bakit? Puyat eh. Tama ba? So mga kapatid, ibalik natin yung relasyon na mainit sa Panginoon. Kaya naman lumalabig yung ating relasyon sa Panginoon, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil dun sa bad habits mo. Ang pagkawala ng prayer mo, magdadagdag ng habits mo sa buhay. Ulitin nyo, no? Yung pagkawala ng prayer intimacy mo sa Panginoon, ay yung bagay na ginagawa mo araw-araw. Ano ba yung mga bagay na nakaka-apekto upang kilalanin mo ang Panginoon? Ano ba yung mga bagay na yun na nakakapagpalayo sa iyo upang maranasan mo ang Panginoon? Tama ba? Nung una, nung makilala natin ng Panginoon, nag-iinit natin,
Ang sarap magbasa ng Biblia. Ang sarap mag-pray. Every minute nagpapasalamat ka sa Panginoon. Ano na nangyari ngayon? Tama? Asaan ka na ngayon? Ano na yung nangyari? Tama ba? Doon lang ba lang lagi tayo? Hindi mahalaga yung pinag-umpisahan mo eh. Yung pagtatapos. Sapagkat alam naman natin na darating yung pagtatapos ng lahat ng bagay, babalik ang Diyos. Tama ba? At antayin natin na sa pagbabalik ng Panginoon, kilala ka rin ng Diyos. Amen. Amen? Hindi sasabihin ng Panginoon na lamoy kayo sa akin dahil mga gumagawa ng masama. Tama? Kasi number 1, kilala ka naman ng Diyos eh. Kaya nga pati buhok mo bilang ng Panginoon. At tanong ko lang mga kapatid, kilala pa ba natin ang ating Panginoon ngayon? Kilala pa ba natin yung ating Diyos na sinasamba ngayon? Alam pa ba yung pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay ngayon? Yan yung mga tanong na pwede natin sagutin sa ating sarili. Dahil baka mamaya, katulad niya noon, wala na yung priority mo, dahil nagkaroon ka ng mga bad habits na dinagdag mo, lalayo ka sa Panginoon, at ang pangatlo, ano po yung pangatlo na pwede makapagpalayo sa akin sa Panginoon? Palagay mo, yung faith mo. Tama? Pwede sumisimba ka, pwede nagpipray ka na wala kang tulong. Tama? Pwede ginagawa mo lang yun dahil tradisyon na yun, nakausuhan ko na yun, nakasanayan ko na yun, pwede ganun eh. Tama ba? Pwede ganun. Hindi po nag-church ka, may faith ka. Ulitin ko, no? Hindi po nagpipray ka, may faith ka. Hindi po lagi ka nasa church, may faith ka. Hindi ganun. Tama ba? Kasi ang buhay ng pananampalataya, araw-araw. Amen. Ang buhay pananampalataya, laging nandun. Meron man o wala, naniniwala ka. Amen. Nandiyan man o hindi, magpapatuloy ka. Tama ba? May mangyari mong masama o hindi, nagpipray ka. Amen? Sapagkat yun ang buhay natin ng ating pananampalataya. Pero mantakin mo ngayon. I-test mo ngayon yung faith mo. Tama, i-challenge natin yung faith natin ngayon. Nakakaranas ka, no? Mawawala ka sa church. Mawawala ka sa pag-pray. Tama ba? Nararanasan natin. Lahat tayo, ano? Ibig nga kami kanina. Parang bigat na katawan mo. Parang hirap bumangon. Tama, plano ng demonyo yun. Parang hirap bumangon. Nasakit sa katawan. Sakta katawan mo kanina ng bakit. Lagi siya ako, lasip siya sa ito. Nag-check sa kati ko, sabi ko na. Kaya may alam ng kati, pupunta na kami. Masakit man ang tawag eh. Tama ba? Kasi plano ng demonyo, masakit katawan mo, huwag ka na mag-church. Tama ba? Huwag ka na pumunta dun. Tama ba? Una ka ng demonyo eh, wala namang pupunta dun eh. Huwag ka na pumunta. Tama ba? Pero alam mo, kanina ba nag-check kong kayo sa ano sabi ng Panginoon? Hindi mo nakabase yung faith mo kung may pupunta o wala eh. Hindi mo nakabase yung faith mo kung may darating o may makikinig ng salita o wala eh. Nakabase yung faith mo kapag ka kumilos ka na. Amen. Kapag ka lumalakad ka na, meron man o wala, may matatagpuan ka man, may blessing ka man, may sakit ka man, nandiyan yung faith mo. Tama ba? Kasi Amen. gusto mangyari na Panginoon natin, masurpass natin, yung faith mo before na nasa first level ka, dapat nasa second level ka na ngayon. Dapat yan, nasa max level ka na. Pero hindi nga mangyayari ganun hanggang di tayo dumadaan doon sa partikular na proseso na dapat nating daanan. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, God is urging us for us to know Him more. In-urge tayo ng Panginoon, kilalanin natin siya. Tama ba? Magkaroon tayo ng deep intimacy sa Kanya. Magkaroon tayo ng deep relation sa Kanya. Magkaroon tayo ng constant conversation sa Kanya. Amen? Amen. Magkaroon ka ng ganun kapatid. Kapag ang anak mo nga paano mo makikilala ang anak mo na gano'n ang ugali? Tama? Kapag kami constant relationship. Kasi malayo na ngayon ng mga bata. Malayo na ngayon. Pati nga mga magulang ngayon, malayo na eh. Bakit po? Kasi nga, naubos yung cellphone. At akin, makakain kayo, nanonood lahat ng cellphone. Tama, ano? Nasa Facebook lahat. Gusto mong kumain na magkakasama, hiwa-hiwalay kayo kasi yung iba nakapag-isip ko ng kain. Kaya no wonder na sabihin ng mga anak natin, lumalaki sila na gawa ng mga magulang, hindi. Bakit po? Nagkulang ka, may pagkukulang tayo sapagkat di natin sila sinumatay. Di natin sila sinuway. Tama? Nawala yung rapport ng relasyon ninyo bilang magulang. Sapagkat nagulang tayo ng isang bagay,
na taktika ng demonyo. Kaya God is restoring us, unang-una yung personal natin relasyon sa Panginoon. Nire-restore tayo ng Panginoon. Alam mo, God is excited for us to be restored. Amen? Excited ang Panginoon na i-restore ka ngayon sapagkat may gagawin ng Panginoon. Na Amen. kapag ka mas kinilala mo ang Panginoon, you are overwhelmed doon sa gagawin bagay ng Panginoon na hindi mo naman tinasa. Tama ba? Na hindi mo naman, sabi diyan, hindi mo nga, sabi diyan, wala kang panggagalingan, may pagmumulan dahil nandiyan ang Diyos. Tama, kahit mahirap kapatid, matuto tayong maniwala, matuto ko pa rin magantay, na kahit kabilang ng karamihan, na babalik na ang Diyos, nasabi mo naman, matagal mo nang narinig yun, di naman bumabalik ng Panginoon. Tama ba? Babalik ang Diyos. At yan ay patunay na dapat tayong naghahanda at mas sinaantay natin siya. At Amen. patunay na dapat tayong mas naghahanda at kinikilala natin siya. Amen? Amen. Kapatid, napakaganda na gusto mangyari ng Panginoon sa atin. The full restorations, sabi diyan, in harmony in God. Full restorations ng harmony natin sa Panginoon. Nire-restore ka ng Panginoon na kailangan maging mainit ka ulit. Tama na yung naging kaligam-gam tayo, ano? Tama na yung nag-uusap ka ng yelo. Ngayon, dapat tayo magpalago, mas maging mainit sa Kanya. Tama ba? Kasi may paparating na bagyo na baka hindi mo inaasahan, bigla akong matangay, bigla akong mawala. Tama? Tapusin natin yung ating talata sa pamamagitan ng sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, I don't need your offering. Ito naman nais yung hantog niyo. Ang nais ko yung pagkilala niyo. Tama ba? Biro mo ang Diyos pa ibigay sa atin ng pagkakataon yung pag mas kilalanin natin siya. Gaano kabigat yung pinagdaanan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tama ba? Yung ibinigay niya ang lahat sa atin, gaano yung habag-atawa ng Panginoon, hindi natin masusukat. Pero ang tanong mo lang kapatid sa iyo ngayon, gaano mo ba gusto makilala ang Panginoon? Gaano mo ba gusto magpalalim ng relasyon mo sa Kanya? Hindi lamang ito basta salita, no? Kundi gawin natin na tayo magpalalim sa Kanya. Gusto mo yung mangyari sa buhay mo? Kung hindi pa ulit-ulit yung nangyayari sa iyo, kilalanin mo ang Diyos. Tama? Magkaroon ka na mas malalim na relasyon sa Kanya na bago ka gumawa. Kilalanin mo, i-honor mo ang Panginoon. Panginoon, tama ba yung gagawin ko? Tama ba? Sabihan ka man ng iba, nabaliw ka, okay lang. Ang malaga, nagtanong ka sa Diyos. Tama? Sabihin mo ng iba, yan na lang gagawin mo, magpe-pray ka pa. Okay lang. Bakit? Kasi kilala ko ang Diyos. Hindi mo naman kasi kilala ang Diyos. Tama? Kaya hindi ka nagtatanong. Tama ba? Kasi kapag hindi mo naman kilala ang Diyos, hindi ka magtatanong, Panginoon, dito pa ba ako? O gusto mo ba itong ginagawa ko? Tama? Ayon pa ba sa kalooban mo? Hindi mo naman tatanungin ang Panginoon kung hindi mo kilala ang Diyos. Pero kung kilala mo ang Diyos, sabi mo nga, every minute ng ating buhay, tatanungin mo ang Panginoon. Tama? Hanapin mo pa rin palagi siya. Magpapasalamat ka pa rin palagi sa Kanya. Panginoon, salamat dahil may kinakain kami ngayong araw na to. At Panginoon, salamat dahil nagising kami ngayong umagang ito. Panginoon, salamat dahil narinig namin yung salita mo ngayong araw na to. Panginoon, salamat may pagkakataon kami makapagpasalamat, makapagpuri sa iyo, umawit sa iyo at ng pagsamba. Tama ba? Marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos na hindi natin nagagawa talaga. Tama? Minsan nga, ingratitude na tayo eh. Tama ba? Naalala ko yung sinabi ng isang pastor na magpasalamat ka kapag marami ka lang inuugasang pinggan sa inyo. Sapagkat katunayan lang yun na may kinakain pa kayo. Amen. Tama ba? Minsan nagiging ingratitude nga naman tayo sa mga ganung klase ng bagay. Na ako na naman yung magdadayag, ako na naman yung maglalaba, ako na naman yung maglilinis, ako na naman yung gagawa ng ganito. Tama ba? Ibig na pagpasalamat natin. Tama ba? Pagpasalamat natin ano? Minsan tayo nga, minsan sa salamin, titignan natin yung ating sarili. Ano? Tabako na pala. Eh di mo alam, namuluso ka dahil pinagpapala ka ng Panginoon. Tama, ano? Amen. So magpasalamat tayo. Huwag mong problemahan yung sinasabi ng iba, problemahan mo yung sasabihin sa Diyos. Tama? Bakit po? Kasi kung ano yung sasabihin ng Diyos, yun ang pakinggan mo. Tama? Alam mo, nararanasan mo naman ng Panginoon. Sino hindi nararanasan ng Panginoon dito? Wala naman siguro parang yun. Dato, di mo nararanasan ng Diyos. Kasi sino nararanasan mo? Tama ba? Nararanasan natin ang Panginoon. Amen?
Kung may Amen. sakit ka, hindi porke hindi ka gumaling, ibig sabihin pinabaya ka ng Diyos. Baka meron lang gusto hingin pa ang Panginoon sa iyo. Baka gusto lang ng Panginoon mas lumalim ka pa sa akin. Hindi porke wala kang kakainin ngayon, wala ka na ng tiwala sa Diyos. Tama? Baka meron lang inaantay ang Panginoon sa iyo. Na pagkilos para nang sa gayon, maranasan mo yung blessing. Tama? Naranasan niya nung balo during the time nung sa time ni Elijah. No? Ang sabi ni Elijah sa kanya, sabi ng Panginoon, pakainin mo ako. Ano sabi ng balo? Kaya pag mayroon ng balo, baka nandun tayo. Sabi ng balo, wala naman kami pagkain dito. Ito nga lulutuin ko ay para sa akin, sa aking anak. At pag kinain namin ito, pwede na kami mamatay. Yun ang sabi niya eh. Kasi pinag-aantay na lang sila nung wakas. Yung ending. Pero may continuation pala yung story niya. Tama, ano ba yung continuation ng story niya? Sabi ng Elijah, basta bigyan mo ako ng pagkain at hindi mauubos yung inyong harina at ang inyong langis. Tama ba? Yan ang sabi ng Panginoon eh. Tama, kahit na may katwiran na sarcastic yung babae, dahil in reality, nakita naman niya, ito na lang ito, paano naman kami mag-blessing ng Panginoon ito? Harina na lang at kundi patak na langis ito. Totoo naman yung realidad na nararanasan mo. Ulitin ko, ano? Totoo yung reality na nararanasan mo. May hirap, may sakit, may pagkukulang. Tama? Totoo yan. Pero ano yung pinakinggan mo? Yung katotohanan na nakita mo o yung katotohanan na ipararanas ng Diyos dahil kilala mo siya? Tama? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi naman nauubos yung harina at hindi rin nauubos yung langis. Tama? Yung iba nagsasabi kasi taggutom nun. Pero hindi naubos yung langis at harina niya sapagkat sinabi ng Diyos. Amen. Amen? Ano yung meron? Sinabi ng Diyos eh. Pinakinggan mo, sinunod mo, natanggap mo yung benepisyo. Yun lang naman yung kapatid, ano? Pag pinakinggan mo yung salita ng Panginoon, ilakaran mo, may benepisyo sa iyo. Tama? Hindi naman niya magbibinipisyo sa Panginoon. Dahil ang Diyos, wala nang pwedeng ariin ng Panginoon, kanya lahat eh. Tama ba? So, nasa iyo yung benepisyo na ibibigay ng Panginoon kapag ka lumakad ka at mas kinilala mo siya. Tama? Isa pang story. Dito natin tapusin. Tagutom. Tumakbo si Elijah kay Jezebel. Tama? Walang dalang kahit ano. Pinakain ng? Ano napakain sa kanya? Uwak. Pinakain ng uwak, ano? So, biro mo yung uwak, kahit yung uwak inuutusan ng Panginoon. Kung yung uwak may authority ang Panginoon, ano pa kaya sa buhay mo? Tama, may authority ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kung ang problema mong nararanasan ngayon, may bigat na para sa iyo. Totoo yan, kapatid. Mabigat para sa atin yan, hindi natin kaya yan. Pero kung ilalagay mo sa kamay ng Diyos, dahil kilala mo ang Panginoon, nakikilos sa buhay mo, hindi posible mararanasan mo yung kasagutan doon sa problema mo. Amen. Amen? So may solusyon, kapatid, ano? Ano po yung solusyon? Sinabi ng Panginoon, mas kilalanin natin siya. Yung sakripisyo ng Panginoon, tinapos na sa cross ng Kalbaryo noon pa. Tama ba? Ang kailangan mo ngayon, kilalanin ng Diyos. Amen? Amen. Tayo lahat yung